Hello Metro Manila, hello Philippines, hello Southern Luzon. Mga kaibigan, Joyan Montilla here. Nandito po tayo sa South Central Luzon Conference of Seventh-day Adventists. At meron pong isang ganap worship service po mga kaibigan. Everyday po tayo ay nagpapasalamat tayo. Ngayon, araw ng Sabat, ay magpapasalamat po tayo sa pong may kapal. Ay may biyaya, lubos na pasasalamat. Thank you for everyone. Thank you for choosing San Rafael SDA Church and South Central Luzon Conference. Mabuhay po tayong lahat. Kaya po, buos ng ating pasasalamat. Amen. Amen. Of course, at po sa ating pasasalamat. Ding-ding! I'm really blessed mga kapatid. So, ating ipagpatuloy kung ano nga ba ito, pagyamanin natin ang mga kaalaman tungkol dito sa bagay na ito. Na pinag-uusapan yung God first. Ito yung emphasis ng stewardship. Matutunan ng mga kapatid yung unahin ang Diyos. Kasi minsan, mas pinahalagahan nila yung tinatanggap nila kaysa doon sa giver. Minsan nakikita lang nila kung ano yung, di ba, kung ano yung narito, hindi yung pinanggagalingan ng lahat. At dahil yun yung nakikita nila, doon sila nakapokus. Kaya nagiging sa kanila yun, nagiging mahalaga at ayaw nilang mawala yung bagay na yun. Kaysa doon sa mag-focus ka doon sa giver, mawala man yung lahat ng yan, patuloy ka pa rin niyang bibigyan. May mga bagay nga lamang na dapat na nating maunawaan na yung konsepto na bakit tayo nagbibigay? Bakit tayo nagbabalik ng ikapo? Yung mga pagka kayo ay nagbasa ng mga ano ang tawag dito? Yung mga aklat na ano yung tawag doon? Yung ang pagkaunawa ay kaya ka kailangan magbigay para lalo kang pagpalain ng Panginoon. Kaya ka nagbibigay kasi ikaw ay pinagpala ng Diyos. Kung wala kang tinanggap, ay wala ka rin namang ipagkakaloob. Anong ibibigay mo kung wala kang tinanggap? Diba? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kung mayroon kayo 10 mansanas, ilan sa mga mansanas ang kaya ninyong ipamigay? Sabi ay 5. Yung 5 ay sa iyo. Do you think kaya nyo? Yung realidad. So, doon sa tanong na yon, doon ninyo maunawaan kung ano yung stewardship. Kasi maliban na mawala talaga yung pagiging makasarili, doon mo lang ma-appreciate kung ano ang pagiging katiwala. Kasi hanggang nandiyan yan. Sabi ko nga sa inyo, kahit yung mga tagapagturo, sabi ko kay Pastor Estabilio, yung ating stewardship director sa Union, yung bago pa siya naging na-elect doon sa Pangong Mission, sabi ko sa kanya, kahit na yung mga tagapagturo ng stewardship, kapag hindi nawala sa atin yung pagiging makasarili, hindi natin mauunawaan kung ano talaga ang pagiging katiwala. Now, ito po ay maikli lamang na mga may babahagi ko sa inyo. Alam niyo yung salitang steward. Yung steward, mula ho riyan sa salita Old English na steward. Meaning, guard. Yan ang meaning niyan. Guard of the hall. So, kaya siya bantay doon sa hall
ay dahil pinagkatiwalaan siya, o yan, ikaw ang tao dito, ikaw ang mag-alaga ng lahat ng mga narito. Ang halimbawa ng steward ay si Joseph. Nung ginawa ni Potiphar, siya bilang katiwala ng lahat ng bagay na meron siya. And there was almost nothing Joseph didn't manage for Potiphar. Siya yung kapatid, malaki yung pagkakaiba. So, kaya nga, sinabing stewardship, sabi gano'n, human stewardship is multifaceted. Ito yung pagkakilala mo ng Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan, kasama na yung mga prinsipyo ng paglilingkod at accountability. So, kaya nga idiniin ng ating Diyos, simula pa sa Old Testament, yung tinatawag na financial aspect of stewardship. Pero, ang stewardship hindi lamang nakatuon sa financial, kundi ito'y nakatuon sa mas malawak at mas balancing bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Subalit, mas madali ho, sabi nga ganoon, parang mas madaling sumamba, mas madaling ingatan ng environment kaysa bitiwan mo yung pinakamahalaga na iniisip mong tutustos sa iyong pamumuhay. Di ba? Mas mahirap yun. Mas mahirap mong bitiwan ang salapi kaysa doon sa mga bagay na sinasabing ganoon. Pero, ang lahat ay mahalaga at dapat maging balanse. So, kaya nga mga kapatid, sa umagang ito, pag-usapan natin ang tungkol sa pananalapi. Sapagkat dito natin nakikita na kapag kaya nating i-give up ang mga bagay na pawang inuutos ng Diyos, hindi natin ihon, lalong pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. Ngayon ang tanong, ito yung tanong na palagay ko lagi nyo na rin napapakinggan. Ano ang panlutas ng Diyos sa ating mga suliranin sa pananalapi? What do you think? Yung mga problema, kayo ba dito may problema sa pananalapi? May problema ba kayo sa pera? Yes. Lahat na walang problema sa pera, taas ang kamay. So, lahat tayo may suliranin sa pananalapi. Kaya nga, alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Kaya una niyang inutos kung ano yung mga dapat nating gawin upang malutas ang suliranin ito. Ngayon kung halimbawa, mayroon kayong 50 million. 50 million. Paano ninyo ito gagastusin? Paano nyo kaya ito uubusin? Kung stewardship leader kayo sa church, pag sinabing 50 million, magkano ang tithe nito? Hindi lang. 50 billion. 5 million. Another 5 billion. Pagka ganun na pinag-uusapan, ito kaya mo kaya yung bitiwan? Diba? Kapag katapat ka, sabi ng kapatid, hindi, pagkaunawa mo, kaya napakahalaga ng relasyon kasi kung kaisipan mo, lahat ng bagay na tinatanggap mo ay galing sa Diyos, hindi yan magiging suliranin. Ibabalik mo yung para sa Panginoon. Ibibigay mo yung para sa Panginoon. Dahil ang pagkaunawa mo, kaya ko ito tinanggap, pinagkatiwala lang sa akin ng Diyos, ibabalik ko sa Kanya at ibibigay ko kung ano yung gusto niyang ipagawa sa ipinagkaloob niya sa akin. Yun yung pinakasinasabing God first. Maunawaan mo, ang source ng lahat ng bagay ang Diyos. At hindi pinagkatiwala lang sa iyo. At bilang katiwala, gagawin mo kung ano yung gusto niyang gawin.
At kapag ikaw ay tapat na katiwala, lalo kanyang pagkakatiwalaan. So kaya nga doon pumapasok yung konsepto, ang isang tapat na katiwala, lalong pagkakatiwalaan ng maraming bagay. So lalaki ng lalaki yung iyong pamamahalaan sapagkat mabuti kang katiwala. Kaya napuntahan natin yung panukala ng Diyos para maging matatag ang atin hong pananalapi. At sa mga prinsipyong pinaalala niyo sa amin, nawa sana'y sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ito ay aming mapanghawakan, may-apply namin sa aming mga buhay at paglilingkod, at madala namin sa mga iglesyang kinaaniban namin na sila'y maakay sa pagtatapat, na sila'y maakay sa pakikipag-ugnayan sa inyo, dahil alam namin sa pamagitan ng inyong presensya, sa pamagitan ng inyong kapangyarihan, ang gawain matatapos. Kaya Panginoon, dalangin namin sa bagong ito, naway pagpalain ng bawat isa sa amin, tanggapin niyo ang aming pagtatalaga, at ang anak ng Diyos ay maitanghal namin sa lahat ng tao. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello! Happy Sabbath po sa inyong lahat. Pasalamatan muna natin ang lahat ng mga stewardship ng South Central Luzon Conference. Nandito po yung Batangas District, ang Calamba District kasama, and then of course ang Metro San Pablo District. Napakaganda ang mensahe mula po kay Pastor Joe Zabat, mula po sa pangkalahatan. Yes, mga kaibigan, siya po ay nagbahagi ng mensahe. At syempre, sobrang sarap ng mga pagkain na para sa mga kababayan po natin na umattend sa stewardship here at South Central Luzon Conference must be. Shoutout nga pala kay Alfie Absena. Shoutout nga pala sa Cabuyao District, sa Cabuyao SDA Church, at sa iba pang mga church ng Adventist sa Cabuyao, Calamba City. Sana naman po magkaroon po ng converts ng Adventist sa barangay Saimsim, Calamba City, Laguna. Sana naman po ay mapansin po ang barangay Saimsim, Calamba City, Laguna. Dahil po ang church po ay iba-iba, basta iisa. Alam naman natin yan, Seventh-day Adventist, mga kaibigan. At shoutout nga pala sa lahat na po ng mga bumisita dito sa South Central Luzon Conference compound. At shoutout nga pala kay Kuya Odong Latonero. On duty po siya ngayon from Santo Tomas to San Pablo, mga kaibigan. At shoutout nga pala kay Kuya Windel Pedreso ng San Pablo City proper Seventh-day Adventist Church. At shoutout nga pala kay Tita Vicky Barbosa. Yan. Happy birthday! Kuya Ryan Tiglasan and Jameson Silos. Happy birthday sa inyong dalawa. At pagpalain po tayo ng pong may kapal. At shoutout nga pala sa lahat, sa iba pang mga bisita sa South Central Luzon Conference for the stewardship ngayong araw ng Sabat. Kaya nga pala, shoutout kay Caitlin Amor, shoutout nga din kay Ate Joy De Holde, shoutout nga pala sa Ariola family, and of course Ariola's Royal Spring Villa Resort, matatagpuan sa Pansol, Calamba City, Laguna, at maging sa Pick and Save Mini Mart. Ate Rhea Joy Alcaraz, maraming salamat. Shoutout nga pala Jack Liner Bus 88109, biyaheng Lucena, Avenida Avengers, Batang Quiapo. Shoutout nga pala kay Kuya Ricky Abehon. At pagpapasalamat po na natin, shoutout kay Kuya Michael Anthony Yobanco and Doktora Anne-Marie Co Imperial. Thank you very much po. Pagpalain po tayo ng pong may kapal.
God bless. Happy Sabbath, Alagang Jack. Alam na this, Roger Nat, TV pa, kortesiya na, disiplina pa, Alagang Jack. Alam na this, Happy Sabbath sa inyo. Yahoo!